Halina't sumamba sapagkat ang Emmanuel ay sumasa amin. Purihin ang Diyos, anak sa amin ang dasin, at pag-asa ng buong ay gawin namin. Halina't makapangyarihan ng Diyos, kami po ay dumulog sa inyo na may kagalakan sa aming mga puso. Iyo kami pinabuglog sa inyong dakilang pag-ibig. Sa aming pong pagdiriwang ngayong umaga ng aming Paskuhang Alay, aming pong hinihiling, aming pong patnubay at gabay sa buong maghapong gawain. Samahan mo kami o Diyos sa pangalan ni Jesus kasama ang Espiritu Santo. Amen. Ngayong Kapaskuhan, habang muling sumisilang ang pag-asa, tayo ay inanilahang malap sa Diyos at kilalanin ang ating mga kasalanan. Sa gitna ng liwanag ng sabsaban, makita sana natin ang ating pangangailangan sa kanyang awa at paggabay. Tayo ay manahimik at magbaliklog sa Diyos na patuloy na tumatawag sa atin. upang iligtas, hindi upang sa kanyang dakilang pag-ibig, pinatawad niya ang mga nagpamali at nag-aakad ng bagong buhay. Ang kapatawaran ng Diyos ay sumaanin. Salamat sa Diyos. Ang ating pagbabasahin ay sulatan ay buhat sa tutupan ay kayo bilang tanda ng aming pagkalang buhat sa lumang piman sa sulat ng Propeta Isaiah chapter 16 verse 1 to 3. Bumangon ka, Jerusalem, ang sumikat na tulad ng araw. Niliwanagan ka ang kalwalhatian ni Yahweh. Mababalot ng kaliliman ng buong daigdig, ngunit ikaw ay niliwanagan ni Yahweh. At mapupustos ka ng kanyang kalwalhatian. Ang mga bansa ay lalapit sa iyong liwanag. Ang mga hari ay pupunta at sa nagtitingning ng iyong pagsikat. Gayun din naman sa Isaiah 65:17, ang sabi ni Yahweh, ako'y nilikha ng isang bagong lupa at bagong langit. Ang mga bakas ng nakaraan ay ganap na
Idagdag ng Diyos ang pagpapala sa atin sa pagbasa at pagkinig ng kanyang mga salita.
salamat po sa magandang awit ng koro ng UCCP Calaca. Sa mensahe ng awit na nais ipabot sa ating lahat sa Panginoon. Okay, palakpakan po natin muli ang ating mga kapatid sa Calaca. Ako kasi yung susunod po kinawin pero nakaliw kami doon ni UCM sa ito. Anyway, magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid at maligayang Pasko sa bawat isa. Sa pangalan po ng aking iglesia ang pinaglilingkuran, ang UCCP Balay-Tigi, meron din ang UCCP Nasubo at ang aming buong pamilya. Pinapabot po natin ang pagbati ng magandang umaga at maligayang Pasko po sa ating lahat. Tunay nga po na ang umagang ito ay napakahalaga sa ating lahat. Sapagkat kanina pa namin nagbibilangan kami ng singing sa Lord sa journey ng ating conference. Ito po yung pang-11 na Paskuhan talaga na ating po sinagawa. So imagine po, gano'n pa katagal ang ating conference na nagsasagawa ng Paskuhan talaga. At ang Paskuhan talaga, ito na po yung ating trademark. Ito na po yung lahat ng Batangas Associate Conference. Kung saan doon ay kapag nagsakit ng Disyembre, tayo na nagkakatikot ang buong conference. Membership ng Batangas Associate Conference ay nagsasama-sama sa isang celebration ng Kapaskuhan upang magdilay, upang mag-reflect, higit sa lahat, upang ipadala sa bawat isa ang diwa ng Kapaskuhan. Kaya purihin natin ang Panginoon sa umagang ito sa ating buong pagkasama-sama muli bilang isang conference. Ganun din po, salamat at ang inyong lingkod ay naging bahagi ngayong umaga at naging instrumento ng pagpipilay ng salita ng Panginoon para sa ating pagmulang pagmamahal. Marahil sa mga nakalipas na buwan, ipinabot sa ating conference ang tema ngayong Paskuhan, ngayong Paskuhan Talae. Paskuhan Talae sama-sama sa liwanag tungo sa bagong langit at bagong lupa. So hindi pa rin kami iwalay natin kung sa pagkalahat ang tema ng United Church of Christ in the Philippines, heralding bahayag ng bagong langit at bagong lupa. Ang mensahe ng Diyos sa mga pagkita ng Isaias ay malinaw. Magbangon ka, magliwanag ka. Ito ay isang panawagan sa mga tao ng Diyos o sa bahay ng Diyos na huwag manatili sa kaliliman na bumabalot sa kanyang buhay. Ang pagbangon ay simbolo ng pag-asa at pagkamanibago ng buhay. Ang pagliwanag ay tanda ng presensya ng Diyos sa buhay ng kanyang bayan at ng kanyang mahanap. Hindi tayo pinagmumulan ng liwanag, tayo ang tagapagdala lamang ng liwanag ng Diyos, kung saan ang ating puso ay puno ng kanyang kalwalhatian. Ang liwanag niya ay nakikita sa ating mga gawa, salita at maging sa ating pamumuhay. Sa kalagayan po ng ating lipunan, na kung saan doon marahil sasabihin natin sa yugto ng kasaysayan ng bansang Pilipinas, naman tayo sa maaaring madilim na yugto ng buhay ng ating karanasan. Marahil ilang araw pa lamang ang nakakalipas, may mga viral issue tayong kinaharap. So, lahat naman tayo nakakapagbasa ng Facebook, nakakapagbasa ng sa social media. Ang isang viral dito, kung ating matatandaan, yung pahayag ng DTI Secretary na 500 pesos, pwede na tayong mag-celebrate ng Christmas ng ating Noche Buena. Kaya po ba ngayon? Kasi mahal ang bilihin nyo. Sabi ko nga yung 500 pesos.
na tinatawag natin, ang sabi ng PTA Secretary Marie, yung daw 1,000 pesos ay kasya sa isang linggong gastusin. No? Na-budget sa loob ng isang linggo. Ganyan ka-elitista ang pananaw ng kalihim ng BPI sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sobrang daming pagkain at inumin para sa kanila habang milyon-milyong ordinaryong Pilipino ang sinasabi na dapat ay maging masaya sa karampot na halaga na dapat pagkasahin. Ang paglako ng ekonomiya ay bumabagal sa 4% lamang sapagkat sobrang paggastos at sinamahan pa ito ng tinatawag nating korupsyon sa mga panahon ito. Laganap ang korupsyon at ang kabibalian sa ating bayan at magiging ating church at ating simbahan ay nananawagan na tigil ang korupsyon. Kulong, kung may maglagutan may mga namin tawag-tawagin sa ating mga local church na ito ay nakalagay doon sapagkat ito ang ating pangalaman. Sa panahon din ito, maraming kilusan ang nananawagan ng transparency para sa ating pangalaman. Sapagkat ang katiwalagan hindi talaga lihim. Alam na ng lahat na ang halal sa ating pamahalaan ay nagkakaroon ng itong kalagayan sa buhay natin bilang tao at bilang pamamayan. At sinasabi natin ang ganitong pagkakataon sa ating buhay ay bahagi ng madilim ng kasaysayan ang ating pong karanasan na ating pong kinakaharap sa mga panahon ito. Sapagkat kung panahon na sulatin ang mga talatang ito, ang bansang Israel ay nasa panahon ng panibagong pagbabalik sa kanilang buhay ang kalagayan. Ang mga kabanatang ito ay kabilang sa mga tinatawag na sa ikatlong bahagi ni Isaias o yung third Isaiah o ikatlong bahagi ng aklat ni Isaias. Ito ay sinulat pagkatapos ng pagkawihan ng mga Israelita doon sa Babylonia mga taong 538 BC mataas. Matapos payagan ni Haring Ciro ng Persia ang mga Hudyo na bumalik sa Jerusalem. Ngunit sa kanilang pagbabalik sa Jerusalem, ang kalagay ng lupain, pagbalik nila ang Jerusalem ay wasak. Ang templo ni Solomon ay gubok at ang ekonomiya ay mahina. Maraming tao ang nawalan ng pag-asa. Ang ilan ay nagtatanong, nasaan na ang pangako ng Diyos? Tayo pa ba ay kanyang bayan? Sa ganitong sitwasyon, ipinahayag ng Diyos sa pamagitan ni Isaias ang kanyang mensahe. Magbangon ka, magliwanag ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating na. Ang mensahe nito ay tinig ng pag-asa para sa isang bayang pagod, wasak, at nawalan ng direksyon. Yun ang kanyang kalagayan. Sa kabila ng sitwasyon ito, naroon pa rin ang liwanag na pag-asa mula sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ito ang kalagayan ng bayan ng Israel. Sa tema ng liwanag, sa gitna ng kadiliman, ang liwanag ay simbolo ng presensya at kalwalhatian ng Diyos. Noong panahon ng pagkabihag nila, tila ang Diyos ay tahimik. Ngunit ngayon, sinabi ng Diyos na ang kanyang kalwalhatian ay muling sisikat sa Jerusalem. Ang kadiliman ay tumutukoy sa kasamaan, kahirapan, at kawalan ng pag-asa ng bansang Israel. Ngunit sa kabilang banda, ang liwanag ay tanda ng panibagong pag-asa at kaligtasan darating mula sa ating Panginoong Diyos.
Ito ang propesiyang na darating na Mesiyas, ang liwanag ng sanlibutan ayon kay Juan 8:12. Kaya habang tumutuloy ito sa Israel, ito rin ay panahon paunang larawan ng pangako ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Sa kabilang banda, ang tema ng bagong langit at bagong lupa. Sa kaparehong panahon, marami pa rin ang problema sa lipunan ng Israel. May mga nagbalik sa idolatria, may pagkataon na laon ng tao, at marami ang nanghihina sa kanilang pananampalataya. Kaya ibinahayag ng Diyos na sabi niya, ako'y nilikha ng bagong langit at bagong lupa. Ito ay pahayag ng pag-asa na darating ang araw na ang Diyos ay mismo ang gagawa ng ganap ng bagong simula kung saan wala nang pagdurusa, wala nang kahirapan, ang lahat ay magiging matuwid, masaya sa piling ng Diyos. Ang bagong langit at bagong lupa ay hindi lamang metapora, kundi ito'y isang pahayag talaga ng pangyayari, isang pangitain ng tagumpay ng Diyos para sa kanyang bayan. Kaya ito rin ang sabi doon sa pahayag kung saan sinabi ni Juan, nakita niya ang bagong langit at bagong lupa. Sa ganitong kalagayan ng madilim na kalagayan ng sanlibutan, sinabi ni Isaias, ang kaliliman ay tatakip sa lupa. Hindi na ito kakaiba sa ating panahon. Laganap ang katiwalian, laganap ang kasamaan, laganap ang kawalang katwiran at katarungan, laganap ang kawalang pag-asa. Ngunit ang magandang balita, ang Panginoon ay sisikat sa inyo. Sa gitna ng dilim, ang Diyos ay nagbibigay liwanag. Kapag ang sanlibutan ay tila wala ng pag-asa, ang mga anak ng Diyos ay tinawag na maging ilaw at asin. Maging ilaw sa dilim at asin ng sanlibutan. Hindi kailangan malaki ang ating liwanag, sapagkat ang maliit na ilaw sa maliit na paligid, kung ito ay malaki, ito ay liwanag. Kaya mga magulang at mga kapatid, sa umagang ito, sa ganitong kalagayan ng buhay natin, katulad ng sinabi ni Propeta Isaias, tayo ang maningning na liwanag na ninanais ng ating Panginoong Diyos. Ang tugon ng bahay ng Diyos, kung gayon ay ang mga ito, magbangon tayo mula sa ating kalagayan. Huwag bayaan manatili ang kadiliman, maging liwanag tayo, katulad ng sinasabi ni Propeta Isaias. Magliwanag tayo sa gitna ng kadiliman, sa ating mga tahanan, sa ating mga trabaho at komunidad, maging pagtuon ng pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. Patuloy nating pag-ibigin ang ating pananampalataya upang ang bagong langit at bagong lupa ay maging maranasan natin at nawating sa ating buhay at ating kalagayan. Kaya sa umagang ito, mga magulang at mga kapatid, sa ating tema, sa Paskuhan na Lae, sa kasamang liwanag tungo sa bagong langit at bagong lupa, tayo mismo ang magsilbing liwanag sa lipunan, sa iglesia, sa tahanan na ating ginagawa. Mula doon, maranasan natin ang katiyakan ng isang bagong langit at ng isang bagong lupa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal, at ng Santo Espiritu. Amen.
pagsilang ni Kristo, natanggap namin ang biyaya at liwanag na nagbibigay bago sa ating buhay. Ngayon, bilang tugon sa kabutihan ito, tayo inaanyayahan maghandog hindi lamang sa salapi, kundi sa ating oras, kakayahan at buong puso. Sa ating pagbibigay, naway maglilingin ang liwanag ng Diyos sa komunidad na ating kinabibilangan. Tinatawagan po yung maglilingkod.
pray